Isang magandang araw mga kababayan, ito na naman po ang News That Matters na kung saan panonoorin natin dito sa video na to itong ating mga kababayan na nag-ipon-ipon dito sa ating bansa para labanan yung korupsyon ni BBM mga kababayan. Eto, wag na ho nating patatagalin pa pero wag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan at sa iba't ibang bansa. Eto na po, tumulak na po tayo mga kababayan. Tanggalin yung punot dulo ng problema dito sa bansang to. Ayan. And that is mag-resign na si Bongbong Marcos. Yes. Wala siyang silbi. Wala siyang dulog na maganda sa bansa natin. At ang lahat ng nararanasan natin ngayon, lalong-lalo na Baba na kayo sa pwesto nyo, mga mandarambong. Ay pwedeng mapigil sana ng ating presidente. Kaso wala siyang ginawa. Napakaraming reason kung bakit dapat ipanawagan natin na mag-step down na si Bongbong Marcos. Yes, mga kababayan. Unang-una, hindi niya kayang maging presidente. Tama? Inutil si Bongbong Marcos. Dahil sa totoo lang, pwedeng-pwede naman niya napigilan ang katsang-katerbang korupsyon na nangyayari pero wala siyang ginawa. At dahil dito, hindi natin mapigil na pagkumparahin kung papaano ginawa ni dating Pangulong Duterte na resolbahin ang mga problema ng bayan na sinasabi nila ngayon na ang dami-dami daw kasalanan sa mundo. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo binabato sa mga Duterte. Pero sila ngayon yung nasa pwesto at sila ngayon ang nasa harapan ng sangkaterbang problema, pero hindi nila hinaharap ang problema at itinuturo nila sa mga Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, tama po yan. Hindi ka tanggap-tanggap to. At araw-araw na ginagawa ng Diyos, naghihirap ang mga kababayan natin. Tama. Naghihirap ang mga kapwa natin Pilipino. At kung ano-anong distraction ang binibigay nila sa atin so that we are going to look the other way. Dinidistract nila tayo sa mga investigasyon kuno. Dinidistract nila tayo sa mga kung ano-ano nilang mga pasirkus para malito tayo at ang dami-daming nagpapalito sa ating isipan at nilalayo nila yung isipan natin sa totoong problema. Tama. At ang isa lang gusto kong matandaan ng lahat na nakikinig ngayong gabi, huwag po tayong magsasawa dahil ang problema ay si Bongbong Marcos. Tama po siya mga kababayan. Kaya shout out po dito sa ating mga matatapang na mga kababayang Pilipino na kung saan naglakas loob sila po upang magkilos protesta tungkol dito sa sa mga kabalbalan ng ating mga gobyerno mga kababayan. Eto mga kababayan, talagang nakakabilib pong itong mga to dahil alam nila na wala talagang nangyayari dito sa ating hearing na kung saan hinuhuli yung mastermind dito sa pagnanakaw ng pondo ng ating bayan. Kaya ito na lang ang ginawa ng ating mga kababayan. Shout out po sa inyo, saludo po kami sa inyo mga kababayan. Wala nang iba. Para kay Tatay Digong. Kung ginawa ni Bongbong Marcos, kasi pinagkatiwalaan natin siya Noong 2022, pinagkatiwalaan siya ng maraming Pilipino. Pagkakataon niya na to para baguhin ang nakasulat na ng mga sangkaterbang bagahe ng pamilyang Marcos. Opportunity ito na binigay sa kanya. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Nagnakaw lang. Yung ninakaw ng tatay niya ng 21 years, ginawa niya in 3 years. Walang kahihiyan. Halang ang kaluluwa, correct? Kaya dapat lang na siya ay pababain na. Nararapat lang na itigil na. Sir, hindi nyo na kaya Alis na kayo dyan, tangina nyo. Diba? Huwag nyo nang patagalin to. Ngayon, ang challenge po sa atin na nakakakita ng totoong problema, hindi bayad ng CIA, hindi bayad ng NET, mga lahat na lang dito, nagpunta kayo dito
of your own volition. Sarili ninyong pera pinamasahe nyo papunta dito, tama? Tama! Para sa Huwag bayan. tayong titigil kasi hindi naman sila titigil sa pangungurakot eh. At Huwag saka tayong para kay panghinaan Tatay ng loob Digong, kasi hindi naman sa paglaya titigil niya, naman. mga kababayan. Makakapal ang mga mukha ng mga yan. Huwag tayong mapagod ipaglaban ng kinabukasan ng mga anak natin, ng mga bagong darating na mga Pilipino. Huwag tayong mapagod na isigaw ang mga bagay na gusto nating para sa bayan natin. Huwag tayong mapagod na mangarap para sa bayan natin nang hindi naiimpluwensyahan ng kahit sino. Huwag tayong mapagod at ipaglaban ang ating karapatan dahil ito nakataya dito yung ating mga generation, yung ating mga kaapu-apuan na lalaki sila. Na paglaki nila, may pagmamalaki nila yung ating bansa, mga kababayan. Pagmalaki ho natin tong ating mga kababayan na ginagawa to alang-alang dito sa ating taong bayan at para dito kay Tatay Digong na kung saan sana makakalaya na po siya, mga kababayan. Ito po ay para sa iyo, Tatay Digong. Alright. Banyaga. Tayo yung legit, tayo yung totoo na nandito, na sumisigaw ng sarili nating boses para ipaglaban ang bayan natin. Hindi tayo bayad ng NED. Hindi tayo bayad ng CIA. Pilipinas lang yung nasa puso natin. Tama? Tama! So, wag po tayong magsawa. Isigaw at ilaban ang bansang Pilipinas. Ubusin natin ang lahat ng korap. Ubusin natin ang lahat ng mga nanggagahasa sa ating bansa. At sana sa mga susunod pa ng mga araw, magtiyaga po tayo, mag-invest po tayo para sa kinabukasan natin. Yayain po natin ang mga kaibigan natin, kapamilya natin. Ito ay para sa Kailangan mga natin sindikato na magkaisa sumindikato at sa mga ipakita pera natin, kung mga gaano tayo kababayan. kadismayado dito sa gobyernong ito. At yung araw-araw po na lumilipas, yung pag-delay nila sa investigasyon, yung kanilang paggawa ng excuses, tandaan po ninyo, yung investigasyon na pinapahaba nila, hindi yung investigasyon para makakuha sila ng mga impormasyon laban sa mga magnanakaw. Nagtatago na yan. Yung mga nanakaw nila, nililigpit na nila. Kaya mas maigting dapat ang panawagan natin. Habang pinapatagal po natin ito, lalo nilang naibabaon yung kanilang mga ninakaw, tinatago nila para hindi na natin makita. This is an urgent call. Yes! Dapat po, lumabas na po tayong lahat sa mga nakikinig dyan sa social media. Kailangan po natin Huwag po kayong kumilos mag-alala, na. sama-sama Iparating po natin tayo dito sa pabagsakin ng gobyernong ito, hindi itong na tayo gobyernong to. masaya. Ng mga Naghihirap na po mga mandarambong. kababayan natin. Hirap na ang mga Pilipino. Hindi natin deserve pasaway, ang lalo na ganitong yung mga klaseng aso nila. gobyerno. Kailangan po i-address na natin to. Lumabas Puro na lang po silang kayo ngaw-ngaw. at isigaw at Kaso ng ilaban kaso, wala ang naman kinabukasan ng nakukulong. ating bansa. Ay, ay, Isigaw ay. po natin at ipaalam po natin sa buong mundo na ito ang gusto natin. Marcos resign! Marcos Yes! resign! Para sa bayan. Resign! Marcos resign! Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Joey Cruz. Daghang salamat. Hindi kasama yan. Gumadami ang magnanakaw! Naimbag na rabiwa po. Nagijay bagtit tita nagtatakaw isubli di kwarta amin. Akasimit na gito'y Pilipino dito eh. O ayan po mga kababayan, nakita nyo po yung ating mga kababayan na kung saan nagkilos protesta, nagsama-sama para dito sa ipinaglalaban nila yung ating mga karapatan, mga kababayan. Kaya shout out ho sa inyo dyan mga kababayan. Maraming salamat po. Ito ay pinaglalaban natin hindi lamang sa sarili natin, kundi para din kay Tatay Digong na ating dating presidente, mga kababayan. Na kung saan sana naway maayos lang yung kanyang kalagayan at makabalik na dito sa bansa natin. Ito, wag ho nating pansinin tong mga kurimaw na to, yung mga mandurugas, yung mga mandarambong, yung mga magnanakaw na hindi nila binalik yung pera natin, na nagpakasasa, hinayaan lang nila yung mga ghost project na yan na nakatiwangwang lang dyan,
na kung saan na ang daming mga kababayan natin na Pilipino na binaha itong kapag kapanahunan ng mga bagyo, mga kababayan, sa bansa natin mula nung sila ay umupo. Lalo na ngayon yung mga utang natin, mga kababayan, habang kapag humihina yung ating ekonomiya, lalong lumalaki po yung ating mga utang. Ako, mga kababayan, binoto ko si BBM pero ngayon nagsisisi po ako. Dati akala ko maayos po siya. Kasi ako, mga kababayan, sasabihin ko na po yung totoo, taga Norte rin po ako. Kung saan lakay din po ako. Kaya lang, ito ngayon, nakita ko yung pamamalakad niya, nawala na po yung respeto ko, mga kababayan. Mulat sa pool, kasi nung una, nagtiwala ako sa kanya, in-endorse po siya ni Tatay Digong. Akala natin gagawin niya rin yung ginawa ni Tatay Digong. Pero hindi po nangyari. Ang ginawa po niya, ito po, pinakulong niya po si Tatay Digong na kung saan siya pa yung nagpalibing sa kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. Mga kababayan, nakita nyo naman yung mga kawalang respeto ng ating Pangulo ng ating bansa. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Huwag ho kayong magsasawa panoorin itong mga videos na to kung saan binabantayan natin itong bansa natin sa mga mandarambong. Maraming salamat po. Huwag ho kayong magsasawang i-share, like at subscribe. News that matters. God bless.